pakikipagbuno sa hold-upper. Naagaw ni Dionisio ang patalim. Subalit dahil sa mga tama ng saksak, bumagal at unti-unting nanghina si Dionisio. Sa kabila ng kanyang panghihina, pursigido ang taxi driver na habulin ang hold-upper. Hindi pa kayo nakakaramdam ng panghihina. Wala. Pero nung nakatakas na siya, ano nangyari? Wala pa. Malakas pa ako. Habulan kami. Pero inisip ko nga, di ko na talagang ang lakas niya tulin eh. Bandang huli, di pa talaga ko, nanghingi ng tulong. Gusto mo, tayo lang dalawa talaga. Face to face. Nagsigaw pa nga ako sa kanya, killer, tumakbo kasi hindi killer. Laban, gusto mo partida? Sabi ko, ito, hiniwa ko na yung damit ko, tinusukan ko to ng kasi bumubulwak eh. Tapos, doon na, sumigaw na ako, pabagsak na ako eh. Sa pagkakataong ito, may mga nakakita kay Dionisio. Dito na siya nakahingi ng saklolo. Hold-upper yan! Ano kami dapat ito? Bakit? Ano yan? Sino pong tumulong sa inyo? Yung gwardiya ng iglesia, dalawa. Yun ang naghabol. Nagtanong sa akin na kung may dala ba. Sabi ko, wala na. Yun ang tumakbo. Okay. Kasi naiwanan na niya ako malayo eh. Dito na at saka dyan padir eh. Kurang! Hold-upper yan! Ano man na ito? Wala, ito na! Dahil sa marami na ring dugo ang bumulwak, galing sa mga saksak sa katawan ni Dionisio, may tumulong sa kanya para makapunta sa pagamutan. Ano nangyari po nung pilit niyong habulin? May dumating taxi. Sabi ko, wala, mamamatay lang din yata ako eh. Sabi ko, hindi, mabuhay ka pa, nagsalita ka pa eh. Tara, takbo kita, malapit ng ospital. Isinugod ng kapwa taxi driver ang dugoang si Dionisio sa ospital. Kinailangan siyang iwanan mag-isa dahil may pasada pa ang naghatid sa kanya. Ano nangyari dito? Nahul na po siya. Bahala na po kayo sa kanya. O sige, kami nang bahala sa kanya. Ikwento niyo po pagdating niyo ng ospital. Dumating kayo, di tuloy pa rin ang agos ng dugo. Anong nangyari po nun? Nagpakaawa nga ako. Sabi ko, Dok, tahiin mo naman to ninyo, Dok. At ito lang. Linabali tong sa para naman lang hinto yung dugo ko. Eh, sagot des doktor yung nakasalamin. Sabi niya, wala nga tayong gamit. Wala rin tayong mautusan. Sabi ko, di na ako umimik. Bakit sa tiyahin niyo naman yung Dok? Wala kaming gamit dito. Tsaka walang bibili. Standby ka na muna dyan, ha? Walang nagawa si Dionisio sa ospital, kundi tiisin ang sakit ng malalalim na saksak sa kanyang katawan. Hanggang nanginig-nginig ako roon. Tapos, hindi pwede nga. Nangingisay-ngisay na po kayo. Oo, talagang parang lahat ng katawan ko, nanginginig na eh. Lalong nadiskaril si Dionisio sa ospital hanggang sumagi sa kanyang isip na agrabyado talaga ang mahirap. Kahit na sa panahon ng emergency, sa pag-aakalang wala siyang pambayad. Kasi sabi ko sa doktor, Dok, gamutin niyo ako kasi may pera naman din ako eh. Ako nang bahala. Wala, ang sagot nga niya, wala daw mautusan ang gamit nandun sa labas. Hindi mo na mapilit yun dahil naghirap ka na nga magsalita eh. Hindi na daming nanahimik na lang ako. Tulog na, medyo pailipid-lip na ako. Sabi ko, bahala ng Diyos sa akin. Kitang-kita rin na halos maubusan na siya ng dugo, sanhi ng mga saksak, pero hindi pa rin tinatahi ang kanyang mga sugat. Hanggang sa napapikit si Dionisio at siya ay nakatulog na lang.